Good afternoon, HBBC family, HBBC brethren. Once again, narito tayo muli upang tayo ay magsama-sama na purihin ang Panginoon at mag-fellowship at manalangin at makinig ng kanyang mga salita. We'd like to acknowledge all our folks and brethren out there sa kanilang mga respective na mga tahanan. We may not be in one single place dito sa ating main sanctuary, pero sa ating mga sariling mga tahanan, iisa tayo sa diwa at iisa tayo sa puso, espiritu na sambahin ang ating Panginoon. Bilang panimula, nais kong lahat tayo ay tumayo. Let us all stand together and turn your Bibles with me to Psalms 33. Psalms 33 at babasahin natin mula verse number 1 hanggang verse number 6. Psalms 33, 1 to 6. Nais ko na una makipagbasa sa akin ang mga kapatid natin ng Lawag. HBBC Lawag, read with me verse number 1. Go! Rejoice in the Lord, O ye righteous, for praise is comely for the upright. HBBC Bakara, verse 2. Praise the Lord with harp. Sing unto him with the psaltery and an instrument of 10 strings. HBBC Pasukin, verse 3. Sing unto him a new song. Play skillfully with a loud noise. HBBC Claveria. For the word of the Lord and HBBC Hawaii, verse number 5. He loveth righteousness and judgment. The earth is full of the goodness of the Lord. Altogether in verse number 6, by the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of His mouth. To God be the glory. Ngayon po, manalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa hapon na ito, na muli kami ay pwedeng magsama-sama sa umagitan ng tulong ng technology. Ito pong aming ginagawang live stream. O nakakatawa, Panginoon, na makita ang mga pictures ng mga kapatiran na nakisabay at sumama sa aming, nakijoin sa aming live stream kaninang umaga. I pray na ngayong hapon, gawin niyo pong glorious at masaya ang aming samahan muli bilang HBBC family. Purihin ang inyong pangalan. In Christ's name we pray. Amen. Mga kapatid, ang ating mga awitin ngayon ay patungkol sa pananampalataya at pag-asa sa Diyos tungkol sa ating mga kinabukasan. We do not know what happens tomorrow, next year, and the years to come, but we know there is God who holds our hand. Ang una nating awitin, because He lives, I can face tomorrow. Sing with me now on the first stanza. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Second now, how sweet to hold a newborn babe.
but greater still, but greater still. The calm assurance, this child can face uncertain days because he lives on the chorus. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Amen. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives on the turn now. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the light of glory, and I'll know he lives on the chorus. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know he holds the future, and life is worth the living just because he lives. Alam niyo po, tayong mga mananampalataya ay punong-puno ng pag-asa. Amen? Our future is as bright as the promises of God. Kaya tayo po ay huwag bumitaw sa mga pangako ng Diyos. Doon po tayo tumayo. Doon tayo manindigan because God will not lie. God cannot turn back from His promises. Our God is a faithful God. Our next song, I Know Who Holds Tomorrow. Amen. On the first, everybody. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry or the future, for I know what Jesus said. And today I'll walk beside Him, for He knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Second verse. Every step is getting brighter as the golden stairs I climb, and every burden's getting lighter. Every cloud is silver light. There the sun is always shining. There no dim will dim the eye. And at the ending of the rainbow, where the mountains touch follows, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. On the last verse now. I don't know about tomorrow. Yes, it may bring me poverty, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me. And
the path that be my portion, maybe through the flame or flood, but His presence goes before me, and I'm covered with His blood. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know God holds my hand. Amen and amen. Thank you very much. You may now be seated, mga kapatid. Praise the Lord. What a comforting song, encouraging song, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng pangako ng Panginoon. Well, nakakatuwa mga kapatid, at kami po ay nasisiyahan dito sa main sanctuary. Kasama ko muli ang aking pamilya, nandito rin ang ating mahal na patriarch. And by the way, ngayong umaga na ito, ngayong araw na ito ay wedding anniversary nila Pastor June and Ma'am Cora. Palakpakan natin! Ayan. So you can send to them your greetings just sa comment section ngayon sa ating video. Greet them a blessed and happy wedding anniversary. At kasama ko rin muli ang ating mga workers na in-house at mga staff ng Akay. Amen! At nakabisita rin sa atin, nandito si Brother Jacob at ang kanyang asawa, si Sister Charito. Oh, yan. So, praise God. Si Mang Elmer, nag-a-assist sa atin sa ating mga technical. And praise God for that. Well, this morning, mga kapatid, sa ating pong worship service kaninang umaga, ay meron pong 216 na cellphone na nag-tune in. Cellphone, take note, hindi po viewers lang yon. Kasi sa bawat cellphone ay malamang 2, 3, 4, 5 o mas marami pa ang nanonood sa cellphone na yan o sa TV na yan. But this morning, to God be the glory, meron po tayong 216 na nag-tune in, mga kapatid. O sumama sa atin, sa ating live stream kaninang umaga. And I am also happy to share with you that we had our folks and brethren who watched our live stream today all around the world. We have people from UAE, United Arab Emirates. Kumusta kayo dyan, mga kapatid? Stay at home lang kayo, huwag kayong kabahan. Manalangin tayo sa Panginoon. From Canada, malamig na malamig pa siguro dyan, mga kapatid. We had people from Saudi Arabia. And then from Hawaii, nandyan yung mga brethren natin ng Hawaii. Meron tayo sa Big Island, mga kapatid. At praise God, si Brother John Carnate at ang kanyang asawa ay sumama sa ating live stream. In fact, ni-request niya na he could access the live stream kahit wala ng COVID. Okay? So, praise God for you, brethren. We have from mainland USA. Nandyan pa rin yata sila, Brother Enan sa California. Oh, mga kapatid, kumusta kayo dyan? Hindi pa ba kayo makakauwi? We are praying na magiging smooth na ang inyong pag-uwi sooner if not later by the grace of God. We also have our folks from Hong Kong. Yan. Nanood din sila. Wala na bang COVID dyan sa Hong Kong? Ana Rose? Okay. Australia? Alright. South Korea? We have people who was from South Korea today. And of course, all around the Philippines. Pero meron din tayong mga brethren who are not a part of the HBBC family. Pero they are from other churches. Pero sila po ay malugod na sumubaybay ng ating live stream kaninang umaga. Kaya mga kapatid, ang aking pong suggestion sa inyo, mga brethren na nanood ng ating live stream this morning, i-click nyo lang po yung share button. May share po dyan. Okay? So ilagay nyo, i-click nyo yung share para ma-view, malaman, makita ng mga friends ninyo sa Facebook at pwedeng sila manood at sila'y ma-bless din sa ating message kaninang umaga. Okay? And by the way, that video that was uploaded this morning ay pwede nyong i-review. Pwede nyong panoorin muli just in case kanina ay medyo mahina yung signal po ninyo.
Okay, naputol. So pwede nyong balikan yung parte na hindi ninyo napanood. Alright? So, feel free also to send your prayer request. May mga nagpadala ng ating mga prayer request. We continue to pray for Tito Sani Ang, si Ma'am Nati from Germany, and then si Ichiro, may fever. Please pray also for Kiyon. Meron po siyang cough. So, mga kapatid, kung may mga prayer request kayo, ilagay nyo lang po dyan. And we have some people, some part of the staff sa ating technical group who will be looking after sa ating mga prayer request. At pwede nating i-announce ito sa ating mga live stream so that all around the world, our people from HBBC family will be praying for you. So right now, mga kapatid, nais kong umupo lang kayo dyan, relax, at panoorin nyo dahil meron po tayong ifa-flash na mga pictures ng lahat ng mga families na nagpadala ng picture at nanood ng ating live stream kaninang umaga. Okay, hindi ko alam kung ilang minutes ito, but just sit down and relax. And tignan nyo mga kapatid, baka nandyan po yung inyong picture. Kung wala po dyan, you can still send us and we could flash back itong parte na ito this coming Wednesday night sa ating prayer meeting. Okay? Just sit down and relax.
Amen. You see, nakakamiss ang ating fellowship, mga kapatid. Di po ba? Kaya pag-pray natin na by God's grace, hindi na po magtatagal ang problemang ito and everything will go back to normal and we can go back to our respective sanctuaries that, we could come together and worship God sa mga kapilya na ibinigay po ng Panginoon sa atin. Iniisip ko nga mga kapatid, doon sa ating mga pamilya, baka pwede na tayo ay magbigay ng award ng mga best in costume, di ba? Kasi parang yung kanina, yung isang picture naka-red silang lahat, di ba? Naka-blue silang lahat. Oo, baka pwede rin dyan yung most number of attendance. Kasi yung isang picture nakita ko, mukhang meron silang 10. Oo, so meron tayo sigurong ibibigay na reward dyan, mga kapatid. House and lot, amen? O kaya magbibigay tayo ng trip to China. Okay? Libreng round trip sa Wuhan, China para sa mga pamilya na panalo, mga kapatid, sa best in costume. Okay ba? Oo. So anyway, madaydayang unay tiyapo, kakabsat. We really miss you, brethren. And to God be the glory. Tayong lahat ay tumayo muli. Awitin natin, God on the mountain. God is still the God today. Sing with me on the first now. Life is easy when you're up on the mountain and you've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Second verse. We talk of faith way up on the mountain. Talk comes easy when life's at its best. But down in the valley, there were trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. Chorus. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. Amen and amen and amen. You may be seated now. Pwede na tayong maupo, mga kapatid. Ngayon, bago po ang salita ng Panginoon ay aking ibahagi sa atin ngayong hapon na ito, makakarinig po tayo, mapapanood po natin ang isang special song offering para sa ating Panginoon. Sit down and relax and watch and listen to this special number. Come all who were broken, come if
or sun, maybe true of land or fun. But His presence goes before me, and I'm covered by His blood. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Amen and amen. Praise God for that song. To God be the glory. Ngayong hapon, nais kong ibahagi sa inyo ang mensahe na pinamagatang, What to do when afflicted. What to do when afflicted. Alam niyo po mga kapatid, ang ating mga afflictions, by the way, ano bang ibig sabihin ng affliction? Pag sinabi nating affliction, ito po ay generally, mga problema, mga burdens, mga troubles, mga bumabagabag, parikot, adu kakabsat nga na kinadukot iti panonod. Afflictions in life. You know, ang ating mga afflictions at mga krisis sa buhay ay malamang galing sa tatlong ito. It could be caused by 3 reasons. Number 1, calamities. Parang ngayon, siguradong maraming tao ang nakakaramdam na at makakaramdam pa ng hirap na dala ni COVID-19. Dahil alam niyo po, hindi lang sakit ang dala ni COVID-19, pati sakit ng ulo, sakit ng bulsa, mga kapatid, ay dala ni COVID-19. Mapapansin niyo siguro sa ating economy ay bumabagsak. Tumataas ang presyo ng dolyar. And so, all of these afflictions, all of us, because of these afflictions, all of us are affected. Economically, affected ang ating mga families, pati mga churches affected. Kaya kahit tayong mga believers ng Panginoon, mga tumanggap na sa ating Panginoon, kasama tayo mga kapatid sa mga afflictions na ito na dala ng calamities, worldwide pandemic problems. Pangalawa, na pinagmumulan ng ating mga afflictions bilang mga mananampalataya ay minsan galing sa ating carnality. Meron tayong mga maling desisyon. Meron tayong mga ginawa na paglabag sa Panginoon, pagsuway sa kalooban ng Diyos. And later on, we reap the consequences of our wrong decisions. Sooner, if not later, tayo po ay dadanas ng mga consequences, results ng ating mga wrong decisions that pertain to our life, to our marriage, to our families, to our career. So, nakakaranas po tayo ng mga afflictions dahil sa ating carnality. Third reason, it does not only come from calamities, carnality, but pangatlo, conviction. Minsan, dahil sa ating paninindigan, dahil po sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, may mga members ng ating mga pamilya na hindi po nakakaunawa sa atin. Meron tayong mga kapitbahay, meron tayong mga kaibigan na hindi po nakakaunawa sa ating mga ginagawa para sa ating Panginoon. Kinu-question nila, why do you give so much to your church? Why do you pray? Why do you read your Bible? Bakit bawal sa inyong ganito? Bakit ganito, ganyan-ganyan? So, all of these afflictions are result of our conviction. Kung maalala nyo po, sa New Testament, karamihan ng mga believers po roon, they were in deep poverty and great affliction. Sabi ng Bible, bakit po? Dahil po ba sila ay mga foolish? Dahil po ba sila ay mga carnal? Dahil po ba may mga maling desisyong ginawa sila? No, it's because of their faith. They were persecuted. Wala pong gustong magpautang sa kanila. Wala pong gustong tumulong sa kanila. Wala pong gustong tumanggap na mga trabaho para sa kanila, mga kapatid. So they suffered affliction because of conviction. Ngayong umaga, itong mga bagay na ito ay ating bibigyan ng solusyon. Bibigyan ng advice, ng encouragement na mula sa salita ng Diyos. Dahil mga kapatid,
Hindi po biro ang mga sitwasyon na ito. These are serious, crucial, critical moments of our life. It's either dahil po rito, mas na lumiwanag ang ating testimony. It's either na dahil dito, mas na tayo po ay naging mas deeper yung ating relasyon sa Panginoon, or dahil po rito, nag-quit na tayo. It's either we become better or bitter because of these things. It's either we go deeper or we go in darkness because of these things. It's either we go to the Word of God or we turn to the world because of these things. It's either we give our lives to the Savior or we give our lives to Satan. So crucial moments po ito. Dumarating ang mga thoughts, mga isipan na nadi-discourage ka. Nagkakaroon ka ng doubt. Pinaghahambing-hambing mo mga sitwasyon. Bakit ako ganito? Bakit sila ganon? Ako faithful, bakit sila ganon? Or darating ang tinatawag na dread, mga takot sa buhay. So instead, mga kapatid, na tayo magbukmok, malungkot, mangamba, na tinatanong natin yung why, yung what, at yung how. Mga kapatid, nais kong dalhin sa inyo ang mensahe ng Panginoon, what to do when afflicted. Meron pong 4 na bagay na nais kong ibahagi ngayong hapon na ito. First of all, what to do when we are afflicted. God wants us to run to Him. God wants us to run to Him. Lahat po ng taong may problema, may tinatakbuhan. May tatakbuhan. May pupuntahan. At napagkamangan na, kakabsat. And so, when we are afflicted, the Bible tells us we need to run to God. The Bible says in Proverbs chapter 28, verse number 5. Proverbs chapter 28, verse number 5. Ganito po ang sabi ng Bible. Let me read English. It says, evil men understand not judgment, but they that seek the Lord understand all things. Ilocano, Proverbs chapter 28, verse 5. Dagiti dake sa tattao, di da maawatan ti kinalinteg. Amoy ti may isang adakkel kakabsat, nga problema tayo pag may affliction. Hindi po actually yung affliction ang problema. Ang problema po, kulang po tayo ng pangunawa. Kulang tayo ng karunungan. Kulang tayo ng kaalaman. Kaya nga, knowledge is power. Sabi nga ng Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. So we need to run to God. When we are discouraged, we lose our heart. When you don't know what to do, mga kapatid, when the burden is too heavy, mga kapatid, run to God. Pumunta ka sa Panginoon. Hayaan mo na ang Diyos tulungan ka. Hayaan mo na ang Panginoon ay kausapin ka. Ipaunawa sa'yo kung ano ang kanyang perspective, ano ang kanyang purpose, ano yung kanyang providence para sa mga nangyayari sa buhay mo ngayon. Psalm 63, verse number 1. Psalm 63, verse number 1. The Bible says in English, O God, Thou art my God. Early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee. My flesh longeth for Thee. In a dry and thirsty land. Krisis po ang ibig sabihin yan. Famine ang kahulugan po niyan. Tikag, kakabsat, where no water is. Ano po ang ginawa niya? Nung siya po ay nandun sa sitwasyon na yon, sabi niya, Thou art my God. Hindi po siya tumakbo palayo sa Diyos. Binigbig na tiyapo, kinilala niya ang Diyos. At ang sabi niya, early, umagang-umaga, napakaaga sa umaga, sabi ng Bible, early will I seek Thee. Allow me to read to you the Ilocano, Psalm 63, verse number 1. Una ti Biblia, O Diyos, sika ti Diyos ko. Kakabsat, adda Diyos tayo. Adda iti Diyos tayo. God is greater, and that God that we have is our Heavenly Father. He cares for us. And not only cares for us, He is strong enough. You know, God is greater than anything. Kuna na, sa paekto timang birok ken ka, amom no, da problema ang kakabsat. Dagiti tattao, nagsapa nga bumangon, tapno mapan na sa pulen. Ti solusyon, ti problema na. Aglalo no awang kwartahan, kadag panunot ka ti tao nga maasitgam,
O nakasapsapa, ingka umasideg ka dagiti tao. Pero ang sabi rito, sa paek to timang birok ken ka. Tuy kararwak mawaw ken ka. Tilasag ko segsegaan na. Kunana, iti kinatikag ken nautuyan adaga nga awanan iti danom. So mga kapatid, go to the Lord. Go to the Lord. In your troubles, run to God. In Psalms 105 verse 3, Psalms 105 verse 3. Ito po ay mga verses and I'm just reading them to you. These are the word of God. Listen to what God is telling you right now. Amen. The Bible says in verse 3, glory ye in His holy name. Let the heart of them rejoice that seek the Lord. Ang magbibigay lang daw po ng joy, ng pag-asa na nagdudulot ng kaligayahan ay yung ating seeking the Lord, paghanap sa Panginoon. The Bible says in Ilocano, pagpasindayaw yo tinasantuan anagan na. Agrag kuma ti puso dagiti mangbirok iti apo. And then in Psalms 105 verse number 4, the following verse, it says, seek the Lord and His strength. Birukem ni Jehovah, seek His face evermore. Biruken nyo iti apo, ken tipig sana, sapulen nyo, ti rupa na, ti kinaag na nayon. Brethren, run to the Lord. Amen. Alam nyo, may isang sitwasyon sa Bible na si Jehoshaphat ay hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. And I would like to read the passage in 2 Chronicles chapter 20, verse number 3. Ket naaramid, starting in verse number 1, ket naaramid, iti kalpasan daytoy, adagiti anak ti Moab, ken dagiti anak ti Ammon, ken kimmadwa dagiti dadumapay nga Ammonitas, imayda nga nakigubat a maibusor ken Josaphat. O nakatado kakabsat kada tao. It was an ally of three powerful armies coming together to fight against the people of God. And at that time, the commander-in-chief, the king, was Jehoshaphat. And in verse 2, kunan ti Bible, idi imay ti daduma nga imbagada ken Josaphat impadamag da iti bad news ket kinunada. Umayen ti umariwekwek ang maibusor ken ka naggapu iti ballasiw iti baybay nanipod iti Syria. Ket adtoy addada ijay hasason tamar isu ti Engedi metlaeng. Muyo kakabsat idinangig idinaamuan na damag ni Josaphat. Daytoy nga nakamamak nga damag. Kunana ti verse 4. Verse 3. Ket ni Josaphat nagbuteng. Kakabsat, normal iti agdanag. Ngem message tayo bigat, don't fear. Amen. But in our human nature, normal ti agdanag. Normal kakabsat iti agpanunot. Normal iti daytay mariribukan. Normal ti agpanik kakabsat. Daytay maalarma ka. You know, he was alarmed, he was in panic. Ket ni Josaphat nagbuteng. Ket impamaysana, what a blessing. Daytoy tinaramid na. Ket impamaysana tinang sapol iti apo. Ket inwaragawag na ti maysa a panagayunar iti amin nga Huda. Ket iti Huda nagguurnong da asang sangkatipon tapno sapulen da iti tulong nga gapu iti apo. Iti apo metlaeng amin nga ilili ti Huda imayda anang sapol iti apo. What a blessing! Jehoshaphat feared. Yes, that is a reality. But he did something that gave him strength, that gave him victory later on. And this is the thing that we need to do, mga kapatid. And set himself to seek the Lord. Proclaim a fast, mga kapatid. Bilang HBBC family, hindi man tayo mapayagan sa ating mga barangay o sa ating mga checkpoint dahil kinakailangan na talagang i-observe natin ang quarantine for the safety, para makontrol sa madaling panahon ay tumigil na po ang COVID na ito. Pero bilang HBBC family, magkaisa po tayo. Manalangin tayo. Hanapin natin ang Diyos. Suportahan natin ang ating gobyerno. Let's pray for prudence for them that are in government. Let's pray for protection para sa mga frontliners. Let us pray for God's providence. Let us pray for provision.
And let us pray, mga kapatid, na hindi po manlamig ang mga anak ng Diyos. So when afflicted, ano po ang dapat nating gawin? Run to God. Pagkatapos po ng preaching na ito, bilang pamilya, kung may problema po kayo, kung may mabigat po kayong pasanin, kung meron kayong hinaharap na parang threat sa inyong seguridad, o ito ay threat sa inyong finances, o threat sa inyong mga anak, o ito ay pwedeng makapinsala ng inyong kinabukasan, ng inyong reputasyon, o pwedeng bumasag ng inyong puso, ng inyong isipan. Bilang pamilya, manalangin ho kayo. Run to the Lord. Gawin po ninyo yung ginawa ni Jehoshaphat. Magkaisa kayo sa panalangin. Remember this, God is greater than anything. God cares for you. God is waiting for you. God has a ready arm that He will extend to those who will come to Him. After all, ang sinabi niya sa Hebrews 4, na ang trono na kung saan inimbitahan niya tayong magsilapit, ay sinabi niya, dumulog kayo sa trono ng biyaya. It is called the throne of grace. Mga kapatid, ito ay binuksan ng Diyos na refuge dahil alam niya, we will be persecuted. Alam niya, we will be afflicted. We will suffer. We will have problems. We will have needs. We will have adversities, sicknesses, infirmities. Kaya naman, mga kapatid, hindi tayo iniwang helpless at hopeless. May binuksan po siya na refuge. Yan ang throne of grace. Mga kapatid, lumapit tayo sa ating Panginoon. Number 2, God wants us to remain. God wants us to remain. Pag meron tayong mga afflictions, natutukso ang ating mga isipan. Marami pong mga tukso dyan. You know, the Lord Jesus Christ, when He was hungry, 40 days, 40 nights, wala pong kain yan. Wala po, hindi po siya kumain. He fasted 40 days and 40 nights. Anong ginawa ng dyablo? Pagkatapos nito, linapitan po siya ng dyablo. Ano ang una na tukso na binigay ng dyablo sa kanya? Sabi niya, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, gawin mo itong bato na maging tinapay. O mga kapatid, alam ng Diyos ang affliction mo. Alam ng Diyos ang weakness mo. Alam ng Diyos kung ano yung pwedeng maging bad decision na gagawin mo. Kaya doon po siya babanat sa'yo. Tinukso pa siya, mga kapatid, ng dyablo, umakyat sila doon sa templo. At sinabi niya, tumalon ka dahil ikaw ay sasaluhin ng mga angheles. Sinabi niya pa, look at this kingdom, the world, I will give them to you if you will bow down and worship me. And brethren, as Christians, when we are afflicted, we begin to look at the world. We begin to look at our friends. We begin to look at our batch, yung mga kakabats natin. We begin to look at our neighbors. And then, magko-question yung mind natin. Sasabihin natin, bakit sila ganon? Pero ako, ganito. Panghihinaan po tayo ng loob. Mga kapatid, look to the Lord. God wants us to remain. I do not know what are the things that is troubling your mind right now. What are the things that's discouraging you right now? That you start to lose heart. You start to faint. Parang yung ating message kaninang umaga. Pero alam niyo po, sabi ng Bible sa Psalms 34:19, Psalms chapter 34, verse number 19. Sabi niya po sa English, many are the afflictions of the righteous. Mga kapatid, kahit po tayo ay lumalakad sa matuwid na pamamaraan ayon sa salita ng Panginoon, kahit po tayo gumagawa ng katwiran, hindi tayo exempted sa mga affliction. Sabi ng Bible, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Alam yung sinasabi ng Bible, yung mga afflictions na yan, pansamantala lang yan, mga kapatid. Ang sinasabi ng Panginoon, that is just a part of the process. Don't lose heart. Huwag kang mawalan ng pag-asa kaagad. Huwag kang mag-quit kaagad. Don't raise your surrendered hands kaagad. Don't declare defeat kaagad. Mga kapatid, you've got to know you are just in a process. Amen. Let me read the Ilocano, Psalms 34:19, kat kunana, adu dagiti siksikor tinalintek. Amoy siksikor? Dagiti banag nga, ditay,
te mang parigat, mang disturb, iti mang distract, iti panagbiag tayo. Kunana, ado dagiti siksikur tinalinteg, ngem iti Apo, ispalen na kadakwada. Amen. Kaya naman mga kapatid, lalong-lalo na, alalahanin natin, another truth that you need to understand, Jesus is alive. Amen. Hindi po patay ang ating Diyos. Alam niya kung anong nangyayari. Alam niya ang nakaraan. Alam niya ang present mo. Alam niya yung future. Hindi mo pa nakikita kung saan ka tutungo kasi sa future mo, sa buhay na ito. Pero ang Diyos, alam niya na. At pag sinabi ng Panginoon, huwag kang mabahala. Pag sinasabi ng Diyos, huwag kang marikutan, huwag kang madukutan, huwag kang masikuran. Bakit sinasabi ng Panginoon? Dahil alam niya kung paano kanya i-deliver. Alam niya kung paano kanya bigyan ng tagumpay. Hindi pa dumarating ang 2021, pero alam niya paano niya i-provide ang needs mo. Hindi ka pa nag-aasawa, pero alam niya kung sino, kailan, at ano, saan ang bagay na ito. Mga kapatid, hindi pa dumarating ang mga problema mo, pero alam na ng Diyos lahat yan. So pag dumating ang mga afflictions, don't let them discourage you. Manatili ka lang sa Panginoon. Huwag kang umalis sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, abide in me. It means remain in Him. Don't be swayed. Don't be carried about by winds of doctrine. Don't be carried about by the suggestions and voice of the world or of the devil or even yung isinisigaw ng laman mo. Huwag mong pakinggan yan. Makinig ka lang sa Panginoon. The Lord is my shepherd. I shall not want. Sabi ng Bible, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Remain in the Lord. Not only remain in the Lord, but remain in the work of God. Mga kapatid, parang napakahirap para sa ating mga believers. Paano makapaglingkod ng maayos ngayon? Sapagkat naka-lockdown po tayo. May community quarantine. Enhanced pa. So we are strongly advised, mga kapatid, and not only that, ordered to really stay at home. At hindi po tayo susuway dyan. Pero paano tayo makakapag-abound? Sinabi ng Bible, 1 Corinthians 15 verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. As we remain in God today, una, paigiin natin yung ating intimacy with the Lord. Sana ma-realize nyo mga kapatid, na yung ating intimacy with God, yung ating relasyon sa Diyos, this will serve as the fountain. Dahito ti pagrubwatan ti blessings ti biyag tayo. And as God's people, as HBBC family, let us continue to abound in the ministry. Amen. By how, Pastor? By praying for one another. Amen. By extending help to our brothers and sisters. Send us your prayer request. Send us your problems. Sabihin nyo lang po sa atin, mga kapatid. And by the grace of God, we will do what we can to be of help to everyone. I would like to advise, mga kapatid, pag-pray nyo po yung ating namatayan na familia, yung family ni Tita Mercy. Pray for their family. And we already started na mag-extend po ng konting tulong sa kanila. And maybe, mga kapatid, we could extend a help to them today. Ang gagawin po natin, ngayong hapon, iba po yung ating tithes and offerings this morning. And praise God, may mga kapatid na dumaan dito sa church para dalhin nila yung kanilang tithes and offering. Pero yung ating offering ngayong hapon, please lang mga kapatid, dalhin nyo bukas yan. At yung offering na ito, idadagdag natin doon sa tulong na ating ibibigay sa pamilya ni Tita Mercy. Let us abound in the work of the Lord. Marami pong opportunities, maraming kaparaanan na ibinibigay ng Panginoon sa atin upang tayo po, as we remain, as we abide, we can abound in the work of God. Alam nyo, hindi po hadlang ang problema, mga kapatid, na hindi ka mag-abound. Natatandaan nyo ba yung buhay ni Joseph? Na siya po napalayo sa kanyang pamilya. Tinakwil siya ng kanyang mga kapatid. Binenta siya.
Nakarating siya sa Egypt. First time niya to. Napakahirap ang adjustment na nangyari sa kanya. Ilagay mo ang sarili mo sa kanyang sapatos. Kahit man sino, palagay ko magtatampo sa Diyos. Palagay ko ay sasabihin mo, hindi totoong may Diyos. Dahil kung papansinin mo yung kanyang buhay, from bad to worst, from the pit in Yabutda to Potiphar, naging alipin siya. Tapos sa prison, mga kapatid. But you know what? Joseph remained in the Lord. Nag-abide po siya sa Panginoon. At dahil sa kanyang pag-abide sa Panginoon, makikita nyo sa kanyang mismong salita, ano ang sinabi niya? The Lord had made me fruitful in the land of my affliction. Mga kapatid, hindi po hadlang ang COVID-19. Hindi po hadlang ang mga afflictions. Hindi po hadlang ang mga problema. Hindi po ito ang pwedeng makapigil sa atin na gawin, gampanan at maglingkod sa Panginoon. Sa makatuwid, sabi niya, the Lord had made me fruitful in the land of my affliction. Ginawa ako ng Diyos na masagana, mabunga, na progreso in the land of my affliction. Can you claim that for your family today? Pwede ka bang mag-amen ngayon na yung pag-amen mo ay nagsasabing, yes Lord, para sa akin yan. Yes Lord, para sa pamilya ko yan. Yes Lord, para sa aming mag-asawa yan. Yes Lord, para sa mga anak ko yan. Yes Lord, para sa aming church yan. Yes Lord, para sa aming bansa ito. Mga kapatid, alam niyo po, dahil kay Joseph, na-save ang Egypt from famine. Dahil kay Joseph, na-save ang kanyang family. Hindi mo lang alam, kapatid, na yung affliction na yan, magkakaroon ng turnabout. And with God's providence, ikaw ay magiging dakilang instrumento para sa pamilya mo, para sa mga kamag-anak mo, para sa church mo. Kaya wag kang mawalan ng pag-asa. Remain in the Lord. Amen? Number 3, that only God wants us to run to Him. God wants us to remain. Number 3, God wants us to review. God wants us to review. Anong ginagawa niyo po pag may exams? Nagre-review, di po ba? Yes. Alam niyo, pag dumarating ang mga afflictions, dapat nagre-review tayo. Amen. Naranasan niyo na po ba na nag-exam, yung tinatawag na open notes? Na sinabi ng inyong teacher, mga estudyante, mga anak, sabi niya, ang exam nyo ngayon, open notes. Mga kapatid, pag ang Diyos ang nagbigay ng trials and exam sa atin, open notes. Kaso lang, yung ibang estudyante, walang notes. Wala silang notes. Ang sabi ng teacher, buksan nyo yung sariling notebook nyo. Di nag-i-exam. Wala siyang note. Di anong re-reviewin niya ngayon? Kaya mga kapatid, sa mga ganitong pagkakataon na tayo ay may preaching, mag-take note po kayo. Sapagkat ang mga preachings na ito, parang mga propesiya ito. Hinahanda ka, piniprepare ka, ini-equip ka, binibigyan ka na ng babala, binibigyan ka na ng sandata upang sa mga haharapin mo sa mga sumusunod na araw, buwan o linggo o taon, may dala ka na sandata para diyan. Kaya pagdating naman ng problema, anong sinasabi ng Diyos sa'yo? Anak, ang exam na ito, ang trial na ito, ang problemang ito, open notes to, anak. Amen. So anong gagawin natin, mga kapatid? Kunin natin yung ating mga preaching notes, yung pinagsulatan natin ng ating mga preaching outline. Amen. Reviewin po natin yan. Let us find comfort. Let us find wisdom. Let us find hope. So magitan ng mga preachings na narinig na po natin. Ganyan po ang paraan upang tayo ay makapasa sa ating mga exams. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Panginoon sa John 12:16, these things understood not His disciples at the first, but when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of Him. Di ba? And that they had done these things unto Him. Naalala nila yung mga nasusulat tungkol sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang isang malaking problema natin sa human nature, madaling makalimot. Pero praise God, may preaching notes tayo. Amen. Review. Nagti-take note ba kayo ngayon, mga kapatid? Sana, HBBC family, wag niyong kalilimutan, ugali nating mag-take note. Yes.
May notebook tayo lagi. May ballpen tayo lagi. Open Bible, open notebook, and of course, open heart po tayo. Open mind tayo. Mag-review po tayo. Huwag niyo pong hayaan na yung daga, mga kapatid, ang kumain ng mga preaching notes ninyo, may COVID-19 yon. Ha? Tayo po ang dapat mag-review. God wants us to review. Alam niyo, itong mga Israelites, nakakalungkot. Nung nasa wilderness po sila, bawat affliction, nako, puro reklamo, puro daing, puro iyak, puro sigaw, puro negative. Moses! Nakakalimutan nila yung mga ginagawa ng Diyos sa kanilang nakaraan. Mga kapatid, review the goodness of God. Review the faithfulness of God in your life. Reviewin mo, mga kapatid, na sinave ka ng Panginoon. From nothing. Anong buhay mo noon nung bago ka na-save? Reviewin mo yan. Anong buhay mo noon? Walang kwenta. Walang patutunguhan. Walang direksyon. Walang katuturan. Walang kahulugan. Walang kakulay-kulay. You had things, you had friends, but everything was vain. Everything was senseless until the Lord found you. Reviewin mo yan, mga kapatid. Huwag kang mag-backslide. Huwag kang bumalik sa sanlibutan. Reviewin mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo. Inibig ka ng Diyos. Hindi ikaw ang humanap sa Kanya. Siya ang humanap sa iyo, kapatid. Reviewin mo the first time na naka-attend ka ng church. Ang saya-saya mo. Review. Brethren, in this time of lockdown, kung bakit po malamang isa sa mga reason na tayo ay nasa lockdown, nais ng Diyos na makapag-review tayo, mga kapatid. So brethren, we have a lot of time to review and review. Amen? Number 4 and the last but not the least, God wants us to reach out. In times of affliction, God wants us to reach out. Alam niyo po, si Apostol Pablo ay nabilanggo po siya dahil sa pangangaral. Pero sa loob ng bilangguan, hindi po siya na-depressed. Hindi po siya nawalan ng pag-asa. Hindi po siya nawalan ng idea kung ano ang pwede niyang magawa para sa Panginoon. Sabi ng Bible sa Philippians 1:12, I would ye should understand, brethren, that the things which happen unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Biruin nyo yan. Nasa bilangguan siya. Hindi po siya nagbukmok. Nakapag-isip po siya. Sabi niya, habang narito ako, magwi-witness ako, magsusoul win ako, at marami pong naligtas. Kaya nga sa Book of Philippi, nasa ibang libro sa New Testament, sabi niya, i-greet nyo yung nasa bahay ni Caesar. Sino yung mga yon? Yun ay mga tagaluto ni Caesar, yun ay mga empleyado niya, na malamang nagdadala ng pagkain, pero wini-witnessan ni Apostol Pablo. Pati nga yung Philippian jailer na save pa. Kaya mga kapatid, ano man ang kalagayan natin, pwede tayong makapag-reach out. Pastor, bawal lumabas. Tama. Pastor, bawal pumunta sa bintar, bawal pumunta sa pasukin, sa lawag lang siguro, bukas ganito. Tama. Pero alam nyo, may text, may messenger. Kumustahan tayo. Kumustahin natin ang kapatid natin. Kung mayroon kayong mga kapatid dyan na malamang ay naaalala nyo ngayon, hindi po aksidente yan, ipinapaalala ng Diyos yan sa inyo. Kumustahin mo sila, alamin mo ang sitwasyon nila, at kung kinakailangang i-report mo rin sa akin bilang pastor, para ma-pray natin siya, ma-extend natin ang ating tulong sa kanya. But if you can extend help, then extend help. But brethren, when we are in affliction, tandaan mo, hindi lang ikaw may problema. Hindi lang ikaw ang may kalagayan ganyan. Marami ring mga tao, maraming kapatid, may ganyang sitwasyon din. So, reach out. I hope and I pray, mga kapatid, na itong instruction na ito ngayong umaga ay nagsilbing magandang paalala sa ating lahat. Nakapagbigay muli ng kalakasan. Nakapagbigay muli ng pag-asa sa mga sumusunod na araw, sumusunod na linggo, anumang mangyari ang ating haharapin. What to do when afflicted? God wants us to run to Him. God wants us to remain and be fruitful. God wants us to review. God wants us to reach out. To God be the glory. Manalangin po tayo. I'm going to pray for everybody. I'm going to pray for the offering. Ibibigay po natin sa pamilya ni Tita Mercy,
nila Brother Fernan, mga kapatid, ang offering na ito ngayong hapon. And after our prayer and offering, aawit pa po tayo ng isa, and then we'll have the closing prayer. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa mensahe ngayong hapon. What a blessing, O God, that in times of affliction, you exhorted us today na hindi po dapat kami mangamba, matakot. Normal po na maramdaman namin ito. Pero sa mensaheng ito, alam na namin kung ano ang dapat naming gawin. Oh God, I pray that even after this service right now, our families sa kanilang respective na mga tahanan would pray together, would come to you as one, would ask for your help, would pray for others, pray for their pastor, pray for the church, and pray for the afflicted. Pray for those who are sad and in need, and pray for the sick. Panginoong Diyos, right now, we will give our offerings. Kayo pong patuloy na mag-comfort sa family nila Tita Mercy de Guzman. Salamat, Panginoon. In Christ's name we pray. Amen. Alright, we'll sing that song, He's All I Need. On the first, He's all I need when I just need someone to talk to. He's always there to hear my prayer each time I call Him. All my need, He supplies my thirsty soul. He satisfies, He's the Lord of all, and He's all I need. He comforts me when I'm weary. He says every pain feels my deepest longing. Time and time again, He's my soul's inspiration, my heart's consolation. He's my everything, and He's all I need. Second verse. He's all I need. I will not turn to any other, for He's a friend who's closer than any brother. On this friend I can rely to be my strength. As life goes by, He's the Lord of all, and He's all I need. On the chorus, He comforts me when I'm weary. He says every pain fills my deepest longing. Time and time again, He's my soul's inspiration, my heart's consolation. He's my everything, and He's all I need. Praise God sa love, care, and generosity ng HBBC family. At ngayong umaga, dahil ngayon ay wedding anniversary ng ating mahal na Patriarch at si Ma'am Cora, brethren, we praise the Lord for the generosity of God's people, extending their love and support to our beloved Patriarch. At meron po tayong gift na i-extend sa kanila sa umagang ito. And salamat mga kapatid for your support and love and care and prayers and generosity sa mga lingkod ng Panginoon. We pray that God would bless you more in return. Hindi lang po sa material na aspeto, but even in blessings that money cannot buy. So ngayong umaga, we would like to present this wedding gift anniversary to our beloved Patriarch, Pastor June, and Ma'am Cora from HBBC family. Amen. Okay.
Shall we close in prayer? Manalangin tayo. Our gracious God and Heavenly Father, once again, thank you. And God, thank you for the hope. Thank you for the encouragement. Thank you, Lord, for the instructions that we have heard today. I pray that in the coming days, we would continue to watch over us. You would continue to provide for our needs. Ipadama niyo po sa lahat ng inyong mga anak ang inyong pag-ibig, ang inyong care, Panginoong Diyos. Provide for their needs. Kung meron pong mga kapatid na namumroblema ngayon, Panginoong Diyos, I pray that you would intervene sa kanilang buhay at upang makita nila ang inyong kabutihan, ang inyong kapangyarihan sa kanila, Panginoong Diyos. Dismiss us with your blessings. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen.